Basahin natin itong article na guess yung babae yung star ng Viva Max. Logo ng Viva yan, di ba, yung nasa likod. Pinagtanggol ni Tulfo, yung kapatid niya, ano, wala namang pinangalanan yung video, panoorin natin mamaya. Wala namang pinangalanan mga ate. Eh, itong si Ramon Tulfo talaga nadulas siguro, no? Eh, ano raw kung mambabae yung kanyang kapatid? Bakit? Yung kapatid mo yung tinutukoy dun sa interview? Anyway, basahin ko lang itong mga kababayan bago natin i-play yung video. Ramon Tulfo defended his brother, Senator Raffy Tulfo, who is being linked to a blind... Ahoy, nakakalimutan niya yata mag-like. Yung mga hindi pa nakasubscribe yun, mag-subscribe na. Shoutout sa mga subscribers ng matagal na. Ano po? Ayan. Who is being linked to a blind item involving Viva Max Chelsea Ilore. Ganda pangalan na, Chelsea Elore. Okay. Natatawa ako, makinig ko ang balitang kumakalat na may senador na nag-offer ng 250K. Ay, tapos na. Parang may ganun kanta, no? Tama ba? Wag na kumanta, walang pang-puwaf eh. Natatawa raw siya sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno na 250K para bembangin ito. Bembang is tusok-tusok, di ba? Plok-plok. Ano bang tawag sa ganyan? Kasi laking kumbenta ko, wala akong kamalayan sa mga ganyang bagay, mga ating. Tip pa nga lang, sabi ng babae, tip pa lang yung 250,000, tip pa lang, hindi pa raw yata nagbebembanga, wala pang tusok na nagaganap. Or, hindi, baka may tusok ng naganap, pero 250K ang tip, so magkano yung actual talent fee? Baka 1M. Right? Kasi kung ako magpapagupit ng hair ko mga kababayan, tapos ang bayad ay 100 pesos halimbawa, magbibigay ako ng tip na 50 pesos. Pero kung nagustuhan ko yung haircut ko at magaling yung aking hairstylist, siguro gagawin kong 200, right? 100 yung payment, 100 yung tip, why not? Alam niyo nung ganyan yung trabaho ko before mga kababayan, halimbawa, depende sa kliyente. Anyway, dati naranasan ko mga kababayan na 100 halimbawa yung haircut, yung ibinayad ng customer is 500, hindi na kinuha ang sukli. Ay, bonggacious. Pero once in a blue moon lang yun, ano? Right? Kung talagang apakayaman ng kliyente mo. Pero kung mga tipong ano lang, yung tipong ordinaryo lang na customer, swerte ka na mabigyan ka ng 20. 20. Swerte ka na mabigyan ng 50 na tip. But anyway, 250K for a tip is a very generous and malaking amount yan mga ating. Apaka-generous naman. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa or takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. Jocelyn yung babae na grabe ang kulay ng buhok, grabe rin ang kapalang makeup. Tapos yung buhok niya, parang ano yun eh, yung style na ganong hair, yung parang ano, nilagyan ng wax sa puno para umalsa, na parang ano, parang bruha. Bruha talaga. Parang gusto kong humanap ng picture ng asawa ni Tulfo. Dali nga, ni Raffy Tulfo, ano? Jocelyn Tulfo yun, di ba? Jocelyn Tulfo. Na parang, ayan. Ang bilis lang makahanap. Oh my God! Congresswoman pa. Ating, lahat na yata ay sinagpang ng mga Tulfo. Anis, diba? Apakayaman ng mga to. Nga pala, narinig ko ha, itong si Tulfo at saka si Risa Ontiveros, pag-usapan na lang natin sa susunod nating vlog. Mangangalay ang pangako kakangal-ngalan mo. Ang tandem raw na tatalo kay VP Sara come 2028 or yung susunod na presidential elections ay ang tandem ni Raffy Tulfo at saka ni Sisa Virus. Kaya nga yung mga scandals ni Sisa Virus mukhang lumulutang na rin ngayon. Itong scandal ni Raffy Tulfo, hindi naman to sinasadya yata. Talagang may interview lang ng babae. Anyway, this is Jocelyn Tulfo. No, maganda naman yung hairdo niya. Yan. Maganda rin naman yung makeup niya. Siguro nga well done or fully made up because makeup artist ang gumawa. Ayan. Pero yung style ng hair niya na yan, ginagawa namin to noong mga early 2000. Like, mga 2005 to 2010 hanggang mga 2015.
Pero pagpatak ng mga 2020, even yung ganyan na obvious na highlights, yung stripe ng buhok niya na parang kulay na kulay, yung mas maputi na strands ng hair niya, tapos meron siyang base color na brown lang. Brown muna, tapos nilagyan ng highlights. That was so, early 2000s. Anyway, preference niya yan, identity niya siguro, no? So, takot daw si Tulfo sa kanyang asawa. Grabe aman si Madam. Talagang grabe talaga si Madam. Mag-mock up. Apakakapal. Anyway, congresswoman yan, baka tayo masampulan yan. Hindi mo. Saan? Hindi ko makita yung kanyang mock up. Ayun. Gravity talaga ang mock up ni Madam. Ba't gayaan? Video yan, video. Ay, video pala. Ito. Hindi ma-open. Anyway, yeah. Yung ganyang mga ayos ng hair. Anyway, never mind that makeup na parang identity niya kasi yan eh. Basta siya ay congresswoman. Biro mo yung congresswoman siya, senador ang asawa, lahat sila nasa politics. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, balak pang mag-open ng shopping network na katulad ng Lazada and Shopee. Okay, kasi yan boom na boom yan, 'di ba, yung mga online shopping na ganyan, even TikTok. Kasi yan billion peso industry or something. Alam niyo, ang laki rin kasing advantage na bumibili ka lang online, free shipping pa, minsan may discount pa, 'di ba? Gamit ka lang ng mga promo code, discounted na. Yung mga hindi mo nakikita sa mall or sa mga palengke ng mga bilihin ay makikita mo online. Tapos free shipping, hindi ka na yung tipong pupunta ka ng mall, mamamasahe, mata-traffic. Orderin mo na lang online, pagbili mo, may discount na, hindi ka pa napagod, hindi ka pa namasahe. Nakakatipid talaga and gustong pasukin ng mga Tulfo yung ganyang negosyo. Biro mo na sa mainstream media, lahat na. So limpak-limpak ka sa lapi ng mga to. Mahirap kalaban tong mga to. But again, Tulfo, Senator Tulfo, huwag kang magagalit kung nakikriticize ka or napag-uusapan ka, you are in the public eye because you are in the public office. Right? And huwag kayong balat sibuyas kung kayo ay napag-uusapan. At saka 250K, okay, given, mayaman kayo. Pero, maging payak ka sa pamumuhay kung totoo man yan. Ikaw ay tinulong mo yan sa mga maralita na gusto nyo 500, 500 pesos ang Noche Buena? Yung 250K, ilang tao kaya ang mabibigyan niya ng napakasarap na handa sa Pasko, mga kababayan? Pagpalagay mo na lang na tigli 5,000. Right? Tigli 5,000 ang ibigay sa mga tao for Christmas Noche Buena or for Noche Buena. Di mga 500 katao yun. Or 500 kapamilya. Right? 500 household, biro mo ang dami, tapos bibigay mo lang. Well, sino ba naman tayo para magdikta kung paano yung gastusin ng pera? Baka pera niya yun. Or baka pera ng bayan. Kaya yan pala ang tanong sa ating survey, mga kababayan, pakisagot. Hindi ko naman sinasabing pera ni Tulfo ang tinatanong natin, pero halimbawa nga ang isang politiko ay loko-loko at gumagastos ng bonggang-bongga sa kanyang jowa, saan galing ang perang ginagastos sa babae ng mga kurakot, ba't walang question mark, ng mga kurakot na politiko? Sa kaban ng Pilipinas, ito yung trilyon-trilyong budget taon-taon. Magkano kaya ang budget sa bawat senador? Paano kung maraming insertions katulad ni Risa? Right? Okay, nag-insert siya ng mga projects doon sa sinabmit na budget ng bawat taon. Magkano ang matatanggap na komisyon sa pagbibigyan niya ng project? Ay billion minsan ang amount. Galing ba yan sa kaban ng Pilipinas ang ginagastos ng mga politikong ito sa kanilang mga escabeche o sa kanilang mga taga-kamot or kinakamot or what? May asawa naman si Tulfo eh. So, ba't pinagtatanggol ni ikaw mong Tulfo, nadudulas ka? Imbis manahimik ka lang eh. Malay mo si Robin Padilla pala yung tinutukoy ng ano. Diba?
Or B, sa biyaya ng may kapal. Wow, mahal sila ni Lord. Kawawa ang taong bayan, di mahal ni Lord, binabaha. Tapos mag-agwanta tayo sa 500 na pang Noche Buena, no? Life is so unfair, mga ating. Anyway, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Dapat siguro ibalik ang death penalty. Ang daming suggestion, ang dami nating pwedeng ipa-survey, no? Dapat ibalik ang death penalty para pagkurakot ang isang politiko, eh. Pag nabitay, hindi pa marisan, no? Para walang ganitong ganap na walda sa pera. Kung totoo ka kasi, mga kababayan, kung totoo kasi tumakbo ka, tama? For public office. Mamaya ko basahin yung mga comments niyo, ha? At nagre-reply din ako sa comments kapag katapos na yung live natin. Sa comment section nagre-reply ako dyan. Sinatsaga ko yan. So shout out po sa masisipag na commenters. Siyempre hello pa rin sa mga silent watchers. Busy lang kayo. Busy pero nakikinig kayo sa French Pace. No? Baka naman, ano bang pinagkakaabalahan dyan? Nagluluto baga, pahingi naman. Masarap baga ang hapunan, ha? Or almusal. Shout out sa mga nasa US and sa iba pang parts ng mundo. Okay. Where were we? Tumakbo ka sa pwesto dahil mahal mo ang mga Pilipino or gusto mong pagsilbihan. But if you have a 250,000 sitting somewhere in your house or maybe in your pocket or maybe at the compartment of your car, baka naman abutan mo yung mga nangangatok-matok na badyaw dyan sa kakalsadahan or yung mga, di ba, yung mga homeless. Anyway, kilalang galante raw si Raffy. Si Pacquiao din, kilala rin galante. Sa program, mga kababayan, sa program kasi na Raffy Tulfo, kasi napapanood ko yan before nung panahon ni Tatay Digong, tinamad na lang ako manood nung naging Marcos na siya. Nung nakakapanood ako niyan, halimbawa, may mga mahihirap na nagwawala dahil ang kapitbahay ay halimbawa pinitas yung bunga ng papaya nila na inaantay nilang mahinog ng bongga tapos ninakaw ng kapitbahay. Nagsumbong yung kapitbahay kay Tulfo. No, ninanakawan kami lagi ng kapitbahay, daya. Pagka ikaw naman ay unique ang kwento ng buhay mo at na-feature ka sa program ni Tulfo, bibigyan ka ng pera, right? Para manahimik ka na at para sumaya ang buhay mo, eto ang 10,000. Puk! Eto, dagdag pa 5,000. Puk! Bibigyan pa ikaw ng budget at pampagawa ng ng bubungan mo. Ano pa ang kailangan? Cellphone? Generous na naman. Pero mga kababayan, gaano naman kalaki ang kinikita ni Tulfo sa pag-feature niya ng mga ganyang nakakaaliw na kwento or shocking na mga kwento ng mga Pilipino. Kasi ang pagkakaalam ko, tsaka ganyan ang screening sa sa media, sa TV. Kasi naranasan ko mga kababayan na sumali sa mga reality TV shows ng ABS at saka ng GMA. Kung hindi unique ang kwento mo, hindi ka nila i-feature or hindi ka nila kasi may audition yan Alam niyo yung Starstruck before? Starstruck. Even yung Pinoy Survivor, tandaan niyo yan, yung mga dating reality TV show ng GMA, may ganyan pa ba? Parang wala na nun. Hindi na kasi ako nanonood ng mainstream kasi nga mga bias. Nakasali ako sa ganyan! Yung Pinoy Survivor, yung, di ba, pupunta kayo sa isla, gano'n. May audition yan, mga ating. Sa mall, libo-libo ang nag-audition, pumipila kami dyan. Mula madaling araw, inaabot kami ng gabi. Kung hindi unique ang kwento mo, hindi ka makakalagpas sa screening. Kasi biro mo yun, halimbawa, for today, 3,000 ang nakapila. Sa isang mall, magpapa-audition sa kabilang mall sa susunod na araw hanggang sa, di ba, makapili. Sa isang audition na yun, baka sa 3,000 nakapila na yan. Ang pila namin hanggang doon sa yung parang, yung parking lot ng mall, paakyat yun. Kung ba nasa basement yung parking, paakyat yun hanggang first floor, second floor ng mall. Sino nakaranas na mag-audition para lang mapanood sa TV? Nung hindi pa masyadong namamayagpag ang social media. Di ba ganyan? So kung hindi unique ang kwento mo, hindi ka mapi-feature. Plus, kailangan yung looks mo, di ba? Kailangan telegenic, photogenic, ganyan. Maganda ang rehistro mo sa camera. Kung ikaw naman ay hindi kagandahan, katulad ni na Melay Cantiveros na yan, dapat meron kang personalidad.
Same with Tulfo in Action. Libo-libo ang pumipila sa kanilang mga satellite office kasi nakakita ko niyan somewhere there in I think in QC na parang meron sila doong parang opisina kung saan pipila yung mga gustong humingi ng tulong. At kapag maganda yung kwento mo, ipi-feature ka sa program. Okay? Millions ang views. So kung hindi ka sindak-sindak, hindi ka engga-engganyo yung kwento mo, hindi ka mapapanood sa programa ni Tulfo. Kasi kailangan yung kwento mo nakakagimbal, nakakatakot, nakakalungkot, nakakabagbag damdamin, nakakatawa or what, para millions ang views. At malaki magbayad ang YouTube of all platforms, ha? Kasi magulo ang Facebook kaya hindi ako nakatutok diyan. Hindi ako nag-e-effort 'di ba, magpa-monetize sa Facebook. Lagi naman ako na suspend. Pero kahit papaano ang YouTube okay magbayad. So ipagpalagay mo na lang ate na ang 1,000,000 na views ng isang content sa YouTube ay magbabayad ng sabihin mo 20,000 pesos. Ay ilang millions ang views ng bawat episode ni Tulfo. Magkano lang yung gagastusin niya sa ibibigay doon sa lumalapit sa kanya. And again, si Tulfo ang top 1 na YouTuber ng Pilipinas. Plus senador pa na milyon-milyon din ang budget. Matino kayang senador yan? Matino kaya sila? Or loko rin? So, kung hindi ka tiwa-tiwala ang humahawak ng budget na senador, anong nangyayari sa budget? Ganito ba nabibigay sa babae? Okay, panoorin na natin. Ito kasi may mga initials kasi sinabi. Oo, itong babae na to. Okay? Fine, maganda naman. Okay, mistisa yata. Ito yung video. Panoorin natin mga kababayan. Volume up. Okay, we got the right volume over there. Let's play. Halimbawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local? National. National? So, yung mong sabihin nakahilera sa mga senador, ganyan. Meron po. Senator? Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si senator. Magkano Ay, si in-offer ni senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, Grabe, no? Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax. Mas lalo si Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun? Oo, nandun, syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. 24 nga lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Okay. Siya? Tarantado. May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. Sige. First letter. First name. R. R. Last Robin? name. Hala, wag na. Risa? First letter ng last name. First letter ng last. Sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalang. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Second Parang to the last. Comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga first letter ng first name R, tapos sige. Yung second letter or third letter, no? Opo, F, no? yes. Comment Or fourth nyo nga. letter. Sige nga, hindi ko alam Parang hirap hulaan. Oo, mahirap, no? Naku, So, mga kababayan, sino nyo, sa tingin nyo ang tinutukoy?
nitong model or talent ng Viva Max. Talagang naka-think Varvy. 24 senators lang. May letter R sa pangalan, may letter F sa apelyido. Hindi kayo ito si Robin Padilla? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.